Pero bago ang lahat, bago ko ipapakita yan, bago ko itatalakay itong mga balita natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys makakita at magising itong mga bangag. Okay? Sige, like and share muna tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, kung meron tayong breaking news, okay? Ma-update kayo, okay? So, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? Ayan, si Leni Robredo. Ano ba ang sinabi ni Leni Robredo? Former Vice President Leni Robredo has described the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte as an act of justice to seek accountability for the deaths of innocent civilian in his drug war. What do you expect? What do you expect? Di na tayo magtataka dyan kasi alam naman natin na si Leni Robredo natalo ito sa panahon po ni former President Duterte. Yung natalo pa siya dito kay Bongbong Marcos. Di ba? So, syempre, kakamping ito, syempre paninindigan nila yan. Pero ako naman, ang sasabihin ko dito kay Leni Robredo, ikaw Leni Robredo, dapat tumahimik ka na lang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, nung panahon po ni former President Duterte, gusto kang ipa-impeach ng Kongreso. Kasi there is grounds no na i-impeach pwede. Kasi po nung time na kinuha siyang kabinete ni Tatay Digong, ginawa niya, kinalaban niya si Duterte. Nagtawag siya ng mga mga taga-dayuhan para i-investigate si Duterte. So anong tawag niyo doon? That's unconstitutional, I think, no, in my opinion. So, ayon, yung mga kongreso gustong ipa-impeach itong si Leni Robredo. Pero anong unang sinabi ni Tatay Digong? Stop it. Kasi ayaw niya Okay? Sabi ni Duterte, demokrasya tayo. Hayaan nyo yan si Leni Robredo kung magputak ng putak yan na mag-criticize sa akin kasi demokrasya tayo. Which is, tama si Tatay Digong. Okay? Kaya ikaw, Leni Robredo, magpasalamat ka na lang na hindi ka hindi kagaya ngayon sa nangyari ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Si former President Duterte, hindi siya nangingialam sa trabaho ni Pinoy. Hindi siya nangingialam sa trabaho mo. Kayo ang laging nangingialam. Pero ano sabi ni Duterte? Natural yan, normal yan kasi demokrasya tayo. We have to be criticized para naman mag-improve tayo. Di ba? Pero itong bangag administration, pasalamat ka na lang Leni Robredo. Kaya you better shut up na lang. Leni Robredo lauds ICC arrest of Rodrigo Roa Duterte. First step to justice accountability. Alam nyo naman, ang laro ng pamumulitika, Leni Robredo. Di ba? So, sabi nga, sabi nila, kayong mga kakamping, shut up. Okay? Ito po ay laro ng mga nananalo. Championship ito. Ha? Championship ito. Sa mga nananalo, kayong mga kakamping, hindi kayo nakapasok ng playoff. So, yung shut up. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ito yung masasabi ko sa inyo kakamping ha. Kapag mag-usap-usap yung mga basurero, yung basura, manahimik ka. Kaming mga basurero,
Kung nag-aaway po ang nag-usap-usap, nag-away-away itong mga basurero, kayong mga basura, manahimik. Nahimik kayo. Diba? So yun po Lenny Robredo, shut up. Wala ka, hindi ka kasali dito sa usapan. Okay, ito. Pag-usapan rin natin ng itong kumakalat na ang taong bayan na mismo ang gustong i-compare si former President Duterte at itong si Bongbong Marcos. Okay? Ito, si Bongbong Marcos, ano ba ang kaibahan nitong dalawa? They are both leaders. They are both President of the Philippines. Okay, former President and the present na Presidente. Ang kaibahan nilang dalawa ay kung si BBM ang tatanungin, Sir, magpa-drug test ka. Di ba? Yun naman ang panawagan ng taong bayan na magpa-drug test ka because there are a lots of accusation na ikaw po ay gumagamit. Di ba? PBBM on hair follicle drug test. So anong sinabi ni PBBM? No. Why should I do that? Why should I do that? Yan ang sabi ni Bongbong Marcos, why should I do that? No, why should I do that? Di ba? Nangyari po ito January 31 of 2025. Yan ang kay Bongbong Marcos tinanong siya na, Sir, nananawagan ang taong bayan na magpa-hair follicle test ka. No, why should I do that? Ngayon naman, si former President Duterte ay patungkol po sa ICC. Okay? Tinanong si FPRRD on facing the ICC. Ito naman ang sabi ni Duterte. Whatever happened in the past, I will be the front of our law enforcement and the military. Ito, sinabi niya ito nung panahon ay presidente pa siya I said this already, that I will protect you. Ako ang mananagot sa lahat. Yan ang sabi ni Duterte patungkol po sa ICC. Ngayon, na si Duterte ay inaresto, na walang kalaban-laban, illegal ang pag-aresto niya, ika nga, sabi ng mga political experts, kinidnap siya at dinala siya doon sa ICC, at ngayon na nasa ICC na itong si former President Duterte, eto ang kanyang sinabi. This will be a long legal proceeding. But I say to you, I will continue to serve my country, and so be it kung ganoon ang destiny ko. Salamat. March 13, 2025. Ngayon lang, ngayong month ito nangyari. So, ibig sabihin, hindi po tinalikuran ni Tatay Digong ang ICC. Sabi niya sa Kongreso, ICC, bilisan nyo ang pagpunta dito sa Pilipinas. Baka hindi nyo na ako maabutan kasi matanda na ako. Buti naabutan kasi merong traidor si Bangag di ba? Sabi ni Bangag Marcos na tinulungan lang nila ang Interpol, tinulungan raw nila. Pero ayon kay Sas Rugando sa kanyang ang kanyang pagka-NBI mode, yun pala, sila yung inasisan ng mga taga-Interpol at ICC. Sila pala yung gustong mapunta si Duterte sa ICC. Ngayon, ang tanong, ano ang kaibahan ng dalawa? Okay? Kasi hinamon nito Si Bongbong Marcos, hinamon ng hair follicle test. Si FPRRD, hinamon on facing the ICC. Si Bongbong Marcos, sa kanyang hair follicle test, umatras. Si former President on facing the ICC, sabi ni Tatay Digong, let's get it on. I'll face it. Mananagot ako. And ginawa na niya.
Ang tanong, sinong may bayag dito? Sino ang may bayag? Pero syempre si former President Duterte. Tama yung sinabi ni former President Duterte at ni VP Sara na Bongbong Marcos is a weak leader. And sinabi ni VP Sara, si Bongbong Marcos ay hindi marunong maging presidente. Di tama sila. Di ba? Bongbong Marcos, nakakahiya ka sa totoo lang. You are not fit to be the President of the Philippines. Sobrang weak mo, sir. Wala kang paninindigan, sinungaling ka, at higit sa lahat, mambubudol ka. Yan ang totoo. So, napatunayan talaga na ang mga Marcos, wala talaga, no? Ang sama ng mga ugali.